nandito na kami sa bayan. At una naming pinuntahan ay ang Mercury Drug para bumili muna ng aking gamot dahil importante ang gamot bago ang lahat. So andito na nga kami sa Apalit para bumili ng mga school supplies dahil malapit na nga ang pasukan ng mga kapatid ko. So mapapansin nyo nga sa video na si Roda na o yung kapatid ko yung namimili na ng sarili nilang gamit. Dahil na-enjoy nga nila kapag sila yung namimili ng gamit nila or na-enjoy nila tuwing nag-grocery kami. So si Roda nga pala is 10 years old na at grade 6 na siya sa pasukan. At ito namang bunso naming lalaki 8 years old na at grade 3 na nitong pasukan. So dito nga kami namili sa 588 sa Apalit dahil kompleto na nga yung mga school supplies dito at iba pa. So binili na nga namin lahat ng kailangan na gamitin sa school para hindi na kami pabalik-balik pa. At eto bumili rin kami ng headband ni Roda dahil syempre kailangan din ng keme-keme sa buhok. So syempre hindi talaga natin mapipigilan ng mga bata na pag may nakikitang laruan ay magpapabili talaga. So ayan, nasabi ko sa kanya ay pumili siya ng isa lang na gusto niya at ayan ang bibili namin. So hindi nga lang school supplies ang nabili namin dahil ang daming anek-anek dito sa 588. Talagang nakakatokso bumili. So ayan, ang sarap nga talagang mamili-mili pero ang sakit talaga sa bulsa kapag magbabayad na. 3 hours later. So ayan, pumunta muna kami sa dentist ko para magpa-adjust ng brace dahil may dalawa na nga akong bracket na tatanggal. So nagulat nga ako nung kinabitan ako ng chain dahil sa mga naka-brace dyan, makaka-relate sa akin. Sobrang sakit talaga kapag chinain ka ng dentist mo. So ayan, nandito na nga kami sa Pure Gold. Kumain muna kami ng tinapay bago kami magsimulang mag-grocery. So nga pala, buwan-buwan ako nag-grocery at tuwing kinsenas naman ako namamalengke. So ayun, ang nabili namin notebook kay Onmark ay wala pang cover, kaya need ko tong coveran lahat. So nilalagyan lang namin ng mga pangalan, ang kanilang notebook and subjects nilalagay din namin. Also pati yung mga gamit na nabili namin na dadalhin nila sa school is nilagyan namin ng pangalan para madali itong mahanap kapag nawala. So ayan, tulong-tulong kaming tatlo dito sa pag-aayos ng kanilang school supplies. So si Onmark ang tiga-kupit ng tape. So ako naman ang nag-aayos ng notebook ni Onmark at naglalagay ng plastic cover. Si Roda naman ang responsible para sa kanyang mga notebook dahil ididikit na lang ito dahil pinaprint ko naman ito. So alam nyo guys, ayoko talaga yung nagbabalot ng notebook or yung naglalagay ng plastic cover dahil hindi talaga ako sanay nito. So nakasanayin ko lang ito dahil responsibility ko na ang mga kapatid ko ngayon.